Ang dami. So, Miyerkules Santo, ikatlong araw ng pagsa-alaala ng Holy Week. At ikatlong salita din mula sa 7 huling wika. From the traditional 7 last words of Jesus, ngayon po ay narito tayo para sa 3rd of the 7 last words. Dito na lang tayo. Good morning mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Good morning po sa inyong lahat. Wala pa yung ating mga suki. So, maaga tayo ng konti. Because we will be going to Magallanes together with Fe and Asher. And I will do a baptism in one of our outreaches at Magallanes. Slow connection pala dun banda. So dito lang tayo sa kalahati. Okay? So the 3rd of the 7 last words is found only in John chapter 19 from verses 26 and 27. When Jesus saw his mother standing and with his disciples, Jesus said to his mother, "Woman, behold your son." Son, and to his disciples, son, "Behold your mother." He was referring to John, the beloved. So, mother of Jesus, who is Mary, and that disciple who was with his mother while he was crucified on the cross. That disciple was John, the author of Revelation, the author of the epistles of 1 John, 2 John, and 3 John, and also the author of this gospel. So, hindi niya isulat, no, itong account na ito. So, John had no recourse but to tell his testimony on the last moments of Jesus on the cross. So, hindi niya pwedeng hindi ikwento ito. Hindi niya pwedeng hindi take into account of this last words and this 3rd word, no? So sabi ko nga, mga kapatid, sa John lang ito, no? Wala ito sa Matthew, wala sa Mark, wala sa Luke. It was only found in the Gospel of John. Daming mga nanay dito, oh. Daming mga nanay. So, next month, we will also be celebrating Mother's Day, no? I think in the 2nd Sunday, May 11, ang Mother's Day.
So, if the first word is a word of forgiveness, Father, forgive them for they know not what they are doing. The second word is a word of redemption. Today, you will be with me in paradise. This third of the 7 last words spoken by Jesus was said to be a word of provision. A word of provision. Salita ng pagbibigay, no, ng kailangan. Word of concern. Salita ng pag-aalala at pagtugon doon para magwala na yung mga alalahaning yun. So that word of provision focuses on the need of his mother, Mary. Nakatuon ito sa pangailangan ni Maria. Nakapako na siya, naghihirap na siya, pero ang inaalala niya pa rin ay ang iba. That is how the first, second words, and third words has been on that same theme. Inaalala niya pa rin yung mga makasalanan, yung kanilang kasalanan na kailangang mapatawad, yung tulisan, magnanakaw, kakurgos, no? Yesterday, yung robber, yung lestay, no? Yung 2 robbers, hindi thieves, no? Hindi thieves, hindi right translation yung thief yung thieves. Kasi yung thieves yung kleptai, no? From klepto, no? Which are more on doing secret evil. Doon hinalintulad, no? Si Satan, no? The thief comes but to steal, kill, and destroy. So dito, pakita natin, brothers and sisters, good morning brothers and sisters, that that Jesus is concerned of the situation, no? of his mother. A word of provision, a word of compassion on the possible life that Mary would have as a widow. So, kumbaga, ina-anticipate na ng ating Panginoong Yesus ang magiging kalagayan ng kanyang ina. My mother, Mama Linda, shout out kay Mama Linda, is still with us, and she's 78 years old. Itong December 79, and God willing, no, ay mahaba-haba pang panahon at marami pang taon, no? We're praying. She's also a widow. Iniwan na siya ng tatay ko. So mapiling na si Papa Roger ng Panginoon. And ang kaibahan lang, no, ni Mama Linda kay Mama Mary is that may pensyon ng nanay ko, from the years that she spent in the US, being a US citizen, and also working part-time hanggat may matatrabaho. Nagtatrabaho siya doon sa Amerika, and she was always, it seems, no, baliktad she is still, even at her age, was trying to provide for our needs.
Good morning, Gringo. Ayan, inaanak ko. Si Gringo, no? Bless ni rin ng Panginoon ang kanilang business. Sila ni Sally, kanilang 3 anak. Ayan. Ah, 'Di ba? Ganun yung provision ng Panginoon no? Hindi talaga nagpapabaya ang Panginoon sa mga needs natin. And it's always at the right moment, at the right time. You just have to trust in Him. Kaya si Mary, nandun siya to console, no? To show her concern also sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus na nakapako sa krus. At any moment ay malalagutan ng hininga. Pero narinig niya, no? Ang narinig niya sa kanyang anak ay yung para sa kapakanan niya, hindi para sa kapakanan ni Jesus, kundi para sa kapakanan niya, si Maria. Kaya dito, woman, behold your son, and son, behold your mother. Ito'y pagtatagubilin, no? Pagtatagubilin, pagpo-provide ng tahanan para sa kanyang nanay, pagpo-provide ng makakasama sa buhay habang nabubuhay pa ang nanay niya, ay may makakasama ito. So aming Mama Linda ay nasa tahanan ngayon ng kapatid ni Ingo. Ayan nga, yung asawa ng aking kapatid na si Derek, kapatid naman ni Gringo, si Sharon. So doon sila sa Sabang, and sila yung kasama ngayon ng nanay ko habang nasa Pilipinas. Ewan ko kung babalik pa si Mama. Pero para sa amin, mas okay na siya rito. Yun nga lang yung weather natin dito, hindi katulad syempre sa Amerika. Kaya pinag-iingat namin lagi siya no? Pag huwag na siyang lalabas ng bahay. So we are trying to provide something naman sa nanay ko, katulad ng ating Panginoong Hesus, na concern niya yung nanay niya. Concern niya yung nanay niya. So yung mga nanay natin, kung nabubuhay pa sila, shoutout kay Ate Maan, naalala ko Ate Maan, no? Kung paano talaga mahal na mahal niya yung mama niya. At nakakalungkot man, pero kinuha na ni Lord. And hindi madali, no, yung mga times na yun, kasi parang nag-ulyanin na yung mama niya no? Ano ba, Alzheimer ba yun? No? And talagang minsan nakakalabas ng bahay, no? Nawawala. And talagang mahirap, no? So mahirap, lalo na't widow. Kaya this word of provision, this woman, behold your son, ay sinasabi ng ating Panginoon Jesus, nanay, ginang, no? So bakit nga ba hindi niya sinabing ina, mama, nanay, no? Ba't niya ang tawag niya kay sabi ni John, ang tawag ni Jesus kay Maria dito ay ginang, or babae, woman, no? Woman, babae. Now, it's a title of respect, no? Diba? Ginang. Sa atin, pag tinatawag natin ang ating mga teacher, di ba? So, ginang. Woman, babae, no? Not in the sense na ayaw niyang ma-identify siya kay Maria, but rather more of a honor, a title of honor ito no? On the last moment, gustong i-honor ni Jesus ang nanay niya, and at the same time, ipakita rin naman yung kalalagayan din ni Maria bilang babae, bilang isang kalalagayan din katulad ng pangkaraniwang tao na nangangailangan ng Redeemer, ng tagapagligtas. No? It was Mary who says that she needs a Redeemer, diba? Sa kanyang prayer.
Siya naman nagpahayag noon. At dito, as if alam ng Panginoong Yesus, the time will come after, no? After his death and after the death of Mary, na may mga tao magbe-venerate kay Mary. May mga taong mag-worship sa kanya dahil sa kanyang relasyon, dahil ang relihiyon nga ng sanlibutan ito ay nagbe-venerate din. May mga goddess din eh. May mga Diyosan din na babae. And I'm thinking that Jesus was even anticipating to that event kung sakaling i-worship na nila si Mary. Diba? Which hindi dapat. Hindi dapat, no? Si Jesus ang dapat lang sambahin, dapat lang kilalanin bilang Diyos. Mary was but an instrument of Jesus' humanity. And yet, ginalang pa rin naman ni Jesus si Maria, babae. Pero sabi nga, sa pagsasabing yun, he should not be seen as the mother of God, and being mother of God is also God. Kasi ganun ang kanilang logic minsan. No? Siya ay anak, nanay ng Diyos. So, bilang nanay ng Diyos, mas higit pa yung nanay sa Diyos. And they made supporting doctrines for that, no? Kaya lumabas na yung Immaculate Conception, no? Pati si Mary nag-ascend, no, sa heaven, umakyat din siya sa langit. So marami ng mga doktrinang idinugtong para suportahan ang pagsamba kay Maria, which on this very last hours of Jesus, he endearly tinagubilin niya, ibinili niya sa kanyang disciple na si John the Beloved, si Maria. Kaya sabi niya, "Woman, behold your son." Ako ang anak mo na nakapako sa krus, lalagutan na ako ng hininga. I will no longer be here physically with you. So you need someone who can physically take care of you, na pwedeng mag-alaga sa iyo, pwedeng kumalinga sa iyo, at siya ang iyong anak. No, eto na, si John na ang iyong anak. I-adapt mo siya. Na? Di ba, ang galing din privilege yun, no? So si John, magiging bahagi na talaga ng pamilya ni Jesus. Na dati kasama lang, kaibigan, matalik na kaibigan. Pero ngayon kapamilya na. Diba? So, eto si Gringo ay aking inaanak, no? Magkasama kami dati sa yung unang naging business ko, no? Bilang bayaw ng aking kapatid, no? Asawa ni Sharon, yung kapatid ko, kapatid naman siya ni Sharon, 'di ba? Kapamilya ang lagay na noon, no? Kaya hindi na iba. So ganun yung gustong sabihin ni Jesus. At hinanapan niya ng ganoong environment, hinanapan niya ng ganoong magiging tahanan ang nanay niya. Ang nanay niya. So, andun yung mga tao, no? Okay. Hinanapan niya ng ganoong mangangalaga physically. Someone who would take care of his mother. Dapat ganun no? Dapat ganun tayo. Yung pagsisikap natin, no? Maalagaan, mabantayan, mabigyan ng pangangailangan ang ating mga magulang. So, and at the same time, sa pangalawang bahagi nun, sabi ni Jesus, "Son,
behold your mother. No? So, John the beloved, aking alagad, narito ang iyong ina. Narito ang iyong ina. And gusto rin namang ipa-adapt ni Jesus kay John ang nanay niya. So, hindi lang si Mary na tatanggapin niya si John, pagtitiwalaan niya bilang anak. At alam naman natin sa ganitong kalalagayan na it would always be John who would really provide for. You know? Widow na si Mary. Yung capacity niya, maaring may kakayanan pa siyang magtrabaho-trabahong konti. Pero ang bulk of responsibility wala na kay Maria, na kay John na. Kaya sabi ni Jesus kay John, John, narito ang iyong ina. No? Tanggapin mo si Maria bilang iyong ina. Bilang iyong ina, hindi lang bilang aking ina na binibilin ko sa iyo. Kung hindi, binibilin ko na siya sa iyo bilang iyon na siyang ina. Nanay mo na siya, gawin mo siyang nanay mo. And, diba, ganoong pagbibilin ay yung assurance talaga, no, ng care, ng protection, ng provision, 'di ba? Hindi na lang basta ay inabilin pa lang siya ng kumpare ko sa akin eh. Hindi. Ay, nanay ko 'yan, no? Aalagaan ko 'yan. Ako nang bahala sa kanya kasi nanay ko siya. Hindi na lang siya ibang tao. Kundi nanay ko siya. Kaya John the beloved felt that love, no? Hindi ko alam kung wala ng nanay, wala ng magulang si John dito. Pero ang isang bagay lang magkakaroon uli siya ng nanay or madadagdagan siya ng nanay. Madadagdagan ng kanyang responsibility sa pag-aalaga. But following instances, sinasabi na after ng kamatayan ni Jesus sa krus, after ng kanyang pagkalibing, time na yon ay inaruga na, no? Yung panahon na yon ay pinasama na sa tahanan na ni John si Maria bilang kanyang inay, bilang kanyang nanay. Yun na yung kanilang naging relasyon at natupad, no? Yung nanais ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang ina. Bagamat siya wala na physically sa lupa, pero someone is taking care of her mother. At dito, nakita ko din yung kaya pala si John sa kanyang mga letters punong-puno ng pagmamahal, no? No, sa kanyang mga sulat, punong-puno ng pag-ibig, no, itong si John. And he was dubbed nga as the apostle, the beloved, the apostle John, the beloved, malambing, mapagmahal. Hindi niya maaari, no? He's one of the four in the circle of companion ni Jesus. Laging naroon siya. So, walang ibang alagad na alam yung language of love kung hindi si John the beloved. Why? Because he was soaked, no, with love in Jesus' presence.
naramdaman niya yung lubos na pagmamahal ng Panginoong Hesus sa kanya. Naranasan niya yung pagmamahal ng ina na si Maria sa kanya. At hindi lang yun, doble pa, no? Meron pa siyang nanay, tapos ito pa ang another nanay. Punong-puno ng pagmamahal. Kaya inaalala din natin ang Nanay Tinay. Naalala ko rin na aking biyanan na on the last years niya, kasama namin siya sa tahanan, kami ni Fe, ang aking mga anak, ang naging bahagi, no, sa kanyang mga huling taon ng kanyang mga buhay. I think she spent her last years with us for almost 5 or 6 years pa nga eh, no? Parang ganoon katagal din namin siya nakasama. Lumaki si Yerem sa kanila ng mag-asawa, no, ni Lola Tinay, Lolo Dureng. Ganoon ka-close si Yerem sa kanyang mga lolo at lola. And so ganoon, di ba? Naramdaman mo yung pagmamahal na may bonus ka pa, hindi lang ng magulang mo, kundi ng lolo at lola mo pa. And ganun ang pakiramdam ng may nagmamahal sa iyo katulad ni John. Kaya yung mga language niya, no, mga letters niya, commands niya sa mga mananampalataya, sa mga Christians, love one another, for there is nothing compared to the love of a friend, no? To the love of a brother, to the love that God has showered upon us. So, ganito pala pag pinuno mo, binuhos mo, pinaramdam mo yung pag-ibig, pagmamahal mo, pag-ibig mo sa iyong mga anak, sa iyong mga magulang, no? Sa iyong kapwa. Love your neighbor as yourself. You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Love one another. Love in the church, inside the church. Love inside the family. Loving yourself as Jesus had loved you. Kaya yan po, mga kapatid, ang ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus. Wika ng pag-aruga. Wika ng pagyapos, ng pagyakap. Wika ng pagmamahal. Wika ng pagtulong. At pag-iisip sa kalalagayan ng iyong mga mahal sa buhay. So kung may ganong mindset ang mga Kristiyano, di ba? Niisip mo yung kalalagayan ng mahal mo, ng mga mahal mo sa buhay. Hindi lang ng iyong inay, hindi lang ng iyong mga magulang, yung mga anak, yung mga kapatid. You are concerned for their needs. Kumbaga yung nandun ka, no? Pag nag-iisip ka kung papaano sila tutulungan. Hindi yung kung papaano ka lamang sa kanila. Siguro, i-share ko sa inyo yung kwentong ito. I always liked this story. Merong dalawang magkapatid. Pareho silang may kaya sa buhay. And always na nandun yung kanilang pagbibigay ng mga gifts sa isa't isa. Hindi lang sa kanilang mga dalawa, kundi maging sa kanilang mga anak, sa kanilang mga misis. Nandun yung talagang reciprocating love
No? Hindi lang yung isa nagmamahal, kundi yung isa rin ay nagpapakahayag ng pagmamahal. And dumating yung pagkakataon, dumating sa buhay nila na naghirap sila. Bumagsak yung kanilang business, bumagsak yung kanilang, at to the point na walang-wala sila. No? Dumating sila yung sa kalalagayan, isang kahig, isang tuka. And sa biyaya naman ng Panginoon ay nandun pa rin, no? May tahanan pa rin sila, magkalapit lang ang kanilang bahay. So, yung pagmamahal nila sa isa't isa ay patuloy pa rin, no? Kahit na naghihirap na sila, ay ganoon pa rin yung concern nila sa isa't isa, di ba? Di ba pwedeng excuse na yun no? Di ba? Ay, mahirap na ako So, hindi na muna ako magbibigay sa iyo. Mahirap na ako bahala ka na sa buhay mo, bahala na rin ako sa buhay ko. Pero hindi ganun ang ginawa ng kuya, no? Tuwing hating gabi, pagtulog na yung kapatid niya, sumasandok siya ng isang pitsel na bigas doon sa kanyang bigasan at dinadala ito, no? Isinasalin ito doon sa bigasan ng kanyang nakababatang kapatid. Tuwing gabi, hanggang hating gabi, no? Hating gabi, ginagawa niya yung lagi. And then, hindi niya alam na yun namang palang kanyang nakababatang kapatid, tuwing namang madaling araw, tuwing namang madaling araw is, ganun din ang kanyang ginagawa. Sumasandok siya ng isang pitsel ng bigas, kanyang bigasan, at dinadala niya rin sa tahanan ng kanyang kuya at isinasalin doon sa bigasan nito. And they were doing it for almost 3 months. No? Nagtataka sila. Hindi yata nauubusan sila. No? Hindi sila nauubusan. Laging meron at meron. Kahit na sila nagbibigay sa kanilang kapatid. Hanggang sa isang araw, naisipan ng nakababatang kapatid, dahil meron silang pupuntahan, kinabukasan, gawin niya na ito ng hating gabi. And lo and behold, alas, di ba? Habang yung kuya ay papunta sa kanyang bahay, dala-dala yung isang pitsel na bigas, ay nasa lubong niya yung kanya nakababatang kapatid, dala-dala rin yung isang pitsel na bigas. At nagkatinginan sila. Naiyak sila. Kasi naramdaman nila yung pagmamahal nila sa isa't isa. Yung pagmamahal ng kapatid. Yung ganong pagmamalasakit. Mahalaga sa Pilipino yun di ba? Yung ganong pag-aaruga, yung ganong pagtulong. Kaya, blessed morning, Timelda. Shout out kay Timelda. Balon na si Timelda. No? So, continue to pray for him. Si Clarence sa biyahe ng Panginoon. May work na rin si Clarence. Yan na yung anak. Na ito ang yung ina na nag-aaruga sa kanya. Parang gano'n, di ba, Timelda, no? Babae, narito ang yung anak. Anak, narito ang yung ina. So, the third, last words, sabi ko nga, ay wika ng pag-aaruga, wika ng pagmamahal. And as we experience the love of God, as we are soaked in the love of God, as we are showered by the love of God, there is no reason that we cannot show love to others. We cannot show our concern, especially to our mothers, to our parents,
to our siblings, to our brothers and sisters in the Lord. Pagpalain po tayo mga kapatid ng ating Panginoong Hesus, patuloy na pagpapala, ibiyaya niya sa bawat sa atin, at nawa ay magpalakasan po tayo. Not only caring through physical needs, but also caring for others through spiritual support. No? Malaking bagay na po yun, yung prayer nyo para sa amin, sambahayan, prayer nyo para sa ministry, pagpapatuloy namin sa ministry. Yan. So again, pagpalain ka, Go, Sally, tayong yung tatlong anak, ating Panginoong Hesus. Pag-iingat ng Panginoon, sumama sa amin. Papunta kami ngayon ng Magallanes sa Cavite to give the rite of baptism sa anak ng aming member sa aming sa mission point aming pinagpipray sa Magallanes. God bless ulit, Imelda. Blessed morning. Ay, nandiyan pala si Peter, aking estudyante. So, hindi ako makakapag-klase ngayon. Tuwan-tuwa naman sila. So, next week na, yung class ko sa Greek, next week na. So, God bless, Pastor Peter. And balikan mo na lang yung aking Bible morning walk ngayon sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus. Alam ko makakatulong ito, especially this coming Friday, maraming mag-i-speak on the 7 last words. Balikan nyo lang at magkaroon kayo ng magkaragdagang insights, no? Dito sa 7 last words. Okay. So God bless po sa atin. Good morning po mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Ayan, ready na ba si Asher? Ito. Ay! Yan na pala. Jogging di kaya? Oo, lagi ako nag-walking dito. Sa Dinsera ko sa Word of God. Kamusta na? Ito. Saan kayo ngayon? Andun ako sa Pooke. Oo, doon ako nag-church, nag-ministry ngayon. Saan doon? Merong church doon sa loob ni na Kuya. Yung tapat ni Narandi. Doon. Nirent namin. Yun. So, ayan, goodbye po. Nakalimutan ko pangalan mo. Alex. Alex, kapag na Alex. Ayan. Po. Ayan, yung mga pinsan ko. Tiyuhin ko pala si... So, yun, God bless po sa inyong lahat. Tayo na natin.